pagkapapasok lang po mainit-init pang napakagandang balita, si Dan Ungol Fernandez po ay talo na po bilang pagkagobernador. Ayan, ng Laguna. Pangatlo po siya, tinambakan po siya ni Aragones. Si Sol Aragones po ay merong 500,000 votes. Habang si Dan Ungol Fernandez ay meron lamang 222,000 votes. Pumapangatlo pa po siya kay Hernandez Ruth. Mga ka-reaction, ayan po, magkano kaya ang ginastos ni Dan Ungol Fernandez? Balita ko, bibigyan ko kayo ng doble, triple, gano'n. Narinig ko yun eh. Diba? Hindi kayo uuwing luhaan. Ha? Uwi kayo na may pera sa bulsa. Oh. Narinig ko yun, Dan Ungol. Ayan, Dan Ungol, napakasaya namin, Dan Ungol, dahil natalo ka na. Hindi lang po yan. Marami pa pong sa Tuwadcom, mga Gunggongcom, na Alipores ni Tambaloslos, na ngayon po mga kareaksyon ay natatalo na. Mga Alipores ni Tambaloslos ay isa-isa na pong nalalaglag. Humanda na kayo. Ayan po si Dan Ungol Fernandez. Kumakalahati pa lang po siya kaya Aragones, mga kareaksyon, di ba? Ayan po mga kareaksyon, natatalo na po. Natatalo na po. Natatalo na po si Dan Ungol Fernandez. Ito pa mga kareaksyon, ha, magandang balita rin po ito mga kareaksyon. Magandang balita rin po ito. Tingnan po ninyo, ha. Siyempre, hindi lang si Dan Ungol Fernandez ang bibisitahin natin. Bibisitahin din po natin si si Abante. Kasi si Abante, magpakita ka. Ayan tingnan natin. Ayan po mga kareaksyon. Ayan natalo na po siya kay kay Joey Uy. Natalo na po siya kay Joey Uy ng 3,000 vote lamang, di ba? Nandaya si Joey Uy. Abante, nandaya ba si Joey Uy? Abante, talo ka na. Ngayon ka magyabang. Ngayon mo ilabas ang dila mo, pastor. Si Pastor Dila-Dila, ilabas mo dila mo, Abante. Wala kang respeto. Magsaya tayo, natalo si Abante. Magsaya tayo, hindi ko alam kung final na po to. Baka naman mamaya hindi pa final ito, mapapahiya ako. Pero sa kasalukuyan mga kareaksyon, ayan po mga kareaksyon, talo na po si Abante. Inahanap ko pa po yung iba kung nasaan sila. Ayan po, so ito pa po mga kareaksyon ang pinakamaganda para sa akin. Hindi yung tao na to, yung nangyari sa kanya, talo rin siya mga kareaksyon. Ay nako, asan ka? Asan si Kimbo, nasaan si Kimbo? Ayun, di ba? Nakita ko po si Kimbo mga kareaksyon nagtatago dahil natalo po siya kay Teodoro Maan ng NUP. Kimbo! Asan ang mga ang angas mo, Kimbo? Ay, Kimbo. Unofficial pa po yan pero malayo-layo po. Malayo-layo po ang agwat mga kareaksyon. Ayan, malayo-layo po ang agwat. 63% na po. Si Kimbo ay talo na sa Marikina mga kareaksyon. Si Abante ay matatalo pa lang. Kasi 3,000 lang po yung kay Abante. So titignan po natin kung aandar po ang ating Salamanca para matalo ng tuluyan si Abante. Abante! Hi! Abante! Magpapaparty ako, Abante! Magpapakanton ako. Si Boy Ungol! Boy Ungol! Wala ka nang magagawa. Ungol ka lang ng ungol. Sige na, uungol ka pa. Magpapakanton ako. Magpaparty ako mga kareaksyon. At least may natalo sa mga maaangas na mga quadcom na yan, mga gonggongcom. Ubus na yan, diba? Saan pa yung isa? Yung isa, ay, meron pang isa. Yun na, kumpleto na. Si Pimentel. Pimentel. Natupad ang aking ninanais na matalo si Pimentel. Si Pimentel, isa rin pong kumag yan. Bumaligtad. Ay, nako.
Ayan na sinasabi natin, Pimentel. Nasa nangangas mo, Pimentel, nagmamadali ka sa impeachment. Ayan po mga kareaksyon si Pimentel. Ay, Pimentel, layo, di ba? Layo po mga kareaksyon. Ilang persen na kaya to? Ilang persen na, Yan, ilang persen na yan? Wala ba? Pero palagay ko matatalo din to si Pimentel kasi 63,000 vote kontra sa 24,000 vote. Pimentel na balimbing. Ay, gusto niya pamunuan ng PDP laban, hindi umubra kay Tatay Digong. Ay, nako, Pimentel. So mga kareaksyon, so para mga kareaksyon na yan po. Ay, ito po mga kareaksyon ng ating unofficial. Ayan, unofficial po yan. Nangunguna pa rin mga kareaksyon si Go Bongo, Bam Aquino, De La Cruz, Tulfo, Pangilinan, Lacson, Marcoleta, Soto, Cayetano, Villar, Marcos, tsaka Lapid. Pero hindi po natin alam kung saan galing yan, kung sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas. Kaya unofficial po mga yan kasi malapit-lapit lamang po ang ibang mga PDP laban. Malapit-lapit lang po sila. At tingnan po natin kung nasaan na yung ranking nila. Yung ibang PDP laban mga kareaksyon, tingnan po natin yung ranking. Ayan po, yung number 13 mga kareaksyon, si Ben Tulfo, Bong Revilla, Binay, Abalos, Bondok. Ayun po mga kareaksyon. Pangilan si Bondok. Pang number 17 po si Bondok. So meron pa chance yan. Tapos nandiyan po si Busita, number 19. Number 20 Salvatore Ipe. Number 21 Mendoza Heidi. Willie Revilla nga, number 22. Oy, si Attorney Vic nandun. Ayan, Attorney Lambino mga kareaksyon. Lahat po ng pinapakita dyan, meron pa pong chance yan mga kareaksyon. Kasi partial pa lang yan. So ibig sabihin sa top 24, nandyan po ang ating isa, dalawa, tatlo, apat. So, 4, tapos dito po ang pumasok sa atin 4, 5, 6, 7, isama natin si Villar, 8, 9. So sa top 24 po meron tayong 9 na pumapalo sa mga kalaban. Pero so far, ang nakikita po natin dito si Bongo, si De La Rosa, si Marcoleta, sabihin na natin si Villar at saka si Marcos. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 sa alyansang masangsang alyansang. O ilan po sila? 1, 2, 3, 4, 5. So 5-5 po ang laban. Nakalima ang alyansa, nakalima ang PDP, at dalawa po yung si Aquino tsaka si Kiko Macsin, di ba? Yan po ang pinaka-latest. Ito na. Naku, nangunguna po ang halos Duterte na yan po mga kareaksyon. Yan po sa may Cebu, 57.51% na po. Counted one of the most valued rich cities in the country. Bongo, 267,000. De La Rosa. Tapos sinundan po ni Jimmy Bondok, Bam Aquino, Marcoleta, Villar, Lambino, Salvador, Hinlo, Cayetano, Pangilinan, Erwin Tulfo. Ayan po mga kareaksyon ng Magic 12. So far po dyan sa may Cebu, hindi ko po alam kung naipapadala na ito sa main ng Comelec. Mamaya po i-explain din natin yung main ng Comelec. Ayan po mga kareaksyon ha. So far, Go Bongo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 po out of 12, 7 po ang Duterte ang nasa Magic 12 dyan po sa may Cebu. Kaya yung lumalabas po ngayon, katulad po nito mga kareaksyon ha, na napakaganda po ng laban ng ating mga kandidato mga kareaksyon. Kung masusulit po natin ang Mindanao tsaka Visayas, malamang sa malamang meron pong laban ang mga senador natin mga kareaksyon. Pero ito po ang pinaka-latest na tali ngayon sa Comelec. Ito po yung partial ha. Hindi po, wala pa po ito, konti pa lang ito. Ito po mga kareaksyon. 2.79 na kami. Yes, Vicky? Hindi po, ito po. Ito. Ito. 2.79 na kami. Yes, Vicky?
Yes, Joseph, nakikita na natin itong mga results, no? Partial unofficial results from 57% ng mga cluster precincts. Lumalabas na sa mga screen natin ngayon, no? So, Go gusto ahead. natin emphasize, ito po ay unofficial. Yun po ang dahilan kung bakit walang suma total ng boto. Yan. Siyempre, pagka po si GMA, halimbawa, o kaya po si NAMFREL, si PPCRB, wala pong problema. Pwede po silang magsuma total, pwede po silang mag-come up with the ranking. So, ang NAMPREL po, tsaka yung PPCRB ba yun, naglalabas po sila ng kanikanyang mga kalkulasyon. Pero hindi pa po ito partial. Pero so far, ang number 1 po ay si Bongo na merong 15,500,000, Bam Aquino 12 million, De La Rosa Bato 11 million, Erwin Tulfo 10 million, Kiko Pangilinan, yan po sinasabi natin. Si Kiko Pangilinan tsaka itong si Bam Aquino, nag-solo vote po ang dalawang ito ha. Sila lang talaga ang binoto na supporter nila. Tapos pagkatapos po niyan mga ka-reaction. Yes, Joseph, nakikita na natin itong mga results, no? Partial unofficial results from 57% ng mga cluster precincts. Lumalabas na sa mga screen natin ngayon, no? Teka lang, si Ping Lacson po nasa 9 million, Tito Soto nasa 9 million, Rodante Marcoleta nasa number 8 po mga ka-reaction, safe zone. Si Pia Cayetano nasa number 9, si Camille Villar nasa number 10. Hintayin po ninyo yung 11 to 15. So, Go gusto ahead. natin emphasize, ito po ay unofficial. Yun po ang dahilan kung bakit walang suma total ng boto. Pero siyempre, pagka po si GMA, halimbawa, o kaya po si... Teka lang po, Aimee Marcos number 11, Lito Lapid number 12, Ben Tulfo number 13, Ramon Jr. Bong Revilla number 14, tsaka si Abby Binay po number 15. Si NAMFREL, si PPCRB, wala pong problema. Pwede po silang magsuma total, pwede po silang mag-come up with the ranking. Kasi hindi naman po, yun ay unofficial din at saka maaaring partial. Pero sa amin, partial na unofficial pa. Sir, ang official count will start tomorrow, no? Ang trabaho po yan ng National Board of Canvassers. At ngayon, nagsisimula na ngayon yung mga municipal board of canvassers, city board of canvassers, provincial board of canvassers, regional or district board of canvassers, may mga ganun na. At pagkatapos, bukas, yung 10 o'clock namin, hopefully, sana may pumasok man lang na isa ng COC man lang, Certificate of Proclamation mula sa isang province. O kaya katulad kanina, nakita natin, nakauna-una nag-transmit Batanes, 100%. So, so more or less, kung sakali, pag pumasok yung COC niya, yun ang una namin ika-canvass bukas sa... Yung tansya po natin na pwede na tayo mag-proclaim ng mga winning senators, hindi na kayo maghahati. Ibig sabihin, you have to wait for the 12 and the majority of the votes? Ayoko munang pangunahan yung desisyon ng NBank. Okay. May mga nakakaraan kasi meron tayo, nag-proclaim tayo ng partial, yung mga natatandaan nyo. Pero nung most recently, ang laging ginagawa, proclamation ng lahat ng kabuuan ng 12. So, hintayin natin. Hindi naman siguro ganun kalayo ang pagitan kung sakasakali. Ang kailan yun, sir? Sana nga 4 to 5 days makapag-proclaim na tayo. Sana, ayun lang, let's pray na sana mangyari yun na makapag-proclaim na kaagad tayo ng ganun ka-iksi na panahon. Sir, just one last point. Assessment niyo, sir, at least yung voting and then transmission so far. Ito naman po yung pinipredict natin na mabilis ang transmission kasi nga naka 5G technology doon sa mga lugar katulad ng Batanes, katulad ng Kalayaan Island. Kasi nga naka-Starlink sila eh. So napakabilis ng transmission. Na sinabi ko nga na nung nag-test kami sa Patikul Sulu, seconds lang inabot. And dahil doon, sa seconds na yan, ina-expect natin ganyan din kabilis. So bakit hindi pa nakakapag-send yung iba? Kasi maaaring nag-late silang nag-close voting. Kita naman natin doon, late ang close voting nila dahil may mga bumoboto pa. 30 meters ang layo sa bawat presinto. So you mentioned yung 12 precincts of 11,000 voters, no? Papabobotohin pa rin nun, syempre. Kinakailangan walang botante ang hindi makakaboto. Maaaring hindi makaapekto sa result, whether local or national, it doesn't matter. Kinakailangan makaboto po silang lahat. Kaya nga po nagkaroon tayo ng continuation at lalong-lalo na rin sa Datu Udin Sinsuat. Kung may tanong kayo, Vicky, Ivan? Joseph, papa-clarify ko lamang yung tinanong mo na kanina yung tungkol sa sinabi ng PPCRB na may nakuha silang transmission na 30-something% pero wala silang access and they find that concerning. Pakiulit lamang ang paliwanag ni Chairman Garcia.
Okay. So yun pong sa PPCRV, they have the data but they can't access it. 34% of it. Okay, so aalamin natin kung ano. Wala namang problema yun dahil una, yung kung ano yung nasesend sa amin, they can compare. Nasa website naman ng COMELEC ito. So kung halimbawa nagpadala yung precinct 1A ng isang bayan, mako-compare naman nila kung parehas yung boto na natanggap natin at kung parehas din yung oras ng pagkakatanggap. Kasi may nakalagay doon na transmission lags eh. So paano ba yung issue ng access doon? Dapat may designated person kayo, designated person din yung... Sila mismo may hawak nung server nila eh, yung primary server nila. And so, hindi ko lang alam yung mga technical matters sa mga bagay na ganyan. Pero what is important is, huwag po mag-alala ng lahat kung halimbawa kanina kasi yung figures ko nauna ang majority minority 39% kami, sila nagpo-42% na eh. Sabay, iba-iba yung percentage. Meron talaga a matter of seconds kasi kahit sa texting natin hindi naman nakakasabay-sabay. Okay, can't send to all. Ang pinaka-importante po sa lahat kung parehas ba yung pinapadala. Okay. And the only way to do that is kapag ka nag-counter check doon sa mismo mga logs, sabi ko nga ipapublish natin yung lahat ng logs natin. Ivan, so yung sinasabi ni Chairman, ipapacheck, pero dapat, yes, Ivan. Isa pang dinagdag ng PPCRV kanina, first time daw mangyari yan and they find it concerning. So it's not a cause of concern at all? PPCRV says it's concerning to you? I think pwedeng patingnan ngayon ng PPCRV sa kanila. Maganda siguro matanong din ng mga naka-assign natin doon. Mukhang okay na sa PPCRV ngayon. Okay. Mas magandang mukhang pinaka-latest update yung mukhang patanong natin sa PPCRV. Okay. Ivan, so yun nasabi kung may feedback from here, dito sa COMELEC, yes. Yes, last na lang from my end. We're seeing names that we have not seen enter the top 5 or top 10 all throughout the campaign period. Mga hindi talaga pumasok at all pero nakikita natin. Andyan sila, they're right up there. Ano kayang explanation dito? Pakiulit ng tanong, Ivan. Yeah, Joseph, we're seeing names dito sa fina-flash ng COMELEC na partial unofficial results. 59.48% as we speak. Okay. Yung mga pumasok na pangalan, never nating nakita na pumasok sa top 10 in any survey during the campaign period. Okay, sir. Ang observation from the unofficial partial results, 59% yung nakikita na namin sa server, sir. And yung top 5, mga hindi raw po lumabas sa survey nun. Hindi po namin kasi nakikita dito eh. Pasensya na, wala rin akong access eh. No comment ako dyan dahil siyempre, as far as we are concerned, hindi namin alam kung ano yung lumalabas. In fact, hindi namin nakikita dito kung sino ang lamang, kung sino ang yung tally. Buti pa kayo. sana ma-share sa amin ng GMA News. Mamaya, sir, bigay ko sa graphics. But parang lumalabas sa top 5 doon. Parang, oops, hindi nakikita sa survey. That's 59% of the votes. So more than half. Sana pa-share nyo man lang sa amin. Totoo kasi yun ang kagandahan naman ito. We can easily compare, you can easily compare. Nandiyan po available yung lahat ng ER results, pati COC results. So, for example, dito nasa website, pwede matingnan ng GMA7, parehas ba yung ating ER results na natatanggap comparing on a per ER basis para naman kahit paano makita rin natin kung after 72.79 ay parehas ba yung results. So, kung sa inyo nasa 59% tapos nakuha nyo na yung ranking, yun, baka sana makishare nyo lang para more or less malaman naman namin kung... Pero unofficial yun ha, partial. Unofficial at partial. The official count starts tomorrow and DOC, right? Yes, that's right. Okay, Ivan? Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Borong. At ngayon, basahin na po natin ang mga numero. Eto, tingnan na natin sa ating screen. Nangunguna dito sa pagkasenador, si Bongo with 16,247,558 votes. Pangalawa, Bam Aquino, 13,383,996. Pangatlo, Bato de la Rosa, 12,344,449 votes. Pang-apat, Erwin Tulfo, 10,570,713. At pang-lima, Kiko Pangilinan, 9,770,395 votes. Muli, ika-clarify po namin ito'y partial unofficial as of 9:02 p.m. Pang-anim, Ping Lacson, 9,540,706.
Pampito, Tito Soto, 9,393,700. Wait, nagbabago po. In real time, itong binabasa natin. Number 7, Tito Soto, 11,185,706. Number 8, Rodante Marcoleta, 11,112,221. Pang-siyam, Pia Cayetano, 10,853,551. At number 10, Camille Villar, 9,849,941. Pang-11 naman po si Amy Marcos, 9,771,211. Pang-12, Lito Lapid, 9,711,929. Pang-13, Ben Bitag Tulfo, 9,010,043. Pang-14, Ramon Bong Revilla, 8,708,752. At pang-15, Abby Binay, 8,674,999. 16th place, Benher Abalos with 8,610,831 votes. 17th place, Colonel Bosita, 7,616,290 votes. 18th, Manny Pacman Pacquiao, 7 million. Naku, natalo po si Pacquiao kay Busita. Natalo po si Pacquiao kay Busita. 551,334. 19th place, Jimmy Bondoc, 7,547,770 votes. At 20th place, Philip Salvador, 7,140,251. Inuulit po natin, ito ay partial unofficial votes from 58.89% of our clustered precincts. Clarify ko lamang kanina yung tanong ko kay Joseph. So yung mga yun po mga ka-reaction, hanggang 20 kasi, meron pang pag-asa. So meron pa mong pag-asa dyan si Jimmy Bondoc tsaka si Philip Salvador sa ating mga kandidato. Diba? Tama po ba? Sila po yung nasa ano? Ayan, si Jimmy Bondoc tsaka si Philip Salvador. Tapos dito, yun, si Jimmy Bondoc, Philip Salvador, meron pong chance. Hindi po pumasok si paring Willie Revillame. Pero meron po tayong mas bago dyan na partial count. Ito po. Ito na. Okay, basahin natin. Sige. Alright, so ito ang 49.73% of the election returns, partial and unofficial, from the Comelec media server. Nangunguna po Bongo, 16,849,762 votes. Bam Aquino, pangalawa, 13,938,964 votes. Okay. Sige, so Bato de la Rosa, nasa ikatlo. 12,804,689. Si Erwin Tulfo nasa 11,003,418 at kabayan. Si Kiko Pangilinan at 10,178,632. Okay, so tandaan po natin, ano to, halos 50% na to ng election returns. Ping Lacson, 9,915,000 and 1 vote. Tito Soto, pang-pito, 9,765,212 votes. Okay, si Rodante Marcoleta, ikawalo, nasa 9.6 million po ang natanggap na boto. Si Pia Cayetano, nasa ikasyam na pwesto, 9.45 million. Okay. Camille Villar, 8,558,912. Yung last two. Yan. Okay, Amy Marcos, 8,495,981 votes. Number 11 yan. Ikalabing dalawa, Lito Lapid, 8,476,235. Number 13, Ben Tulfo, 7,859,796. Si Bong Revilla ay 7,584,410. Si Abby Binay ay 7,560,651. Sige. Paalala lang po natin sa ating po mga tagapanood at ito po ay base sa Comelec media server
na may 49.73 po na election returns, no, na pumapasok. Yung oras po na yon, 8:44 p.m. Okay. So halos kalahati na po ito. Halos, okay. Kalahati na po ito ng boto. Pero hindi natin alam kung saan nanggaling ito. Hindi nila sinasabi. Hindi natin alam. Galing ba itong Visayas? O ang Mindanao, pumasok na po ba? Lahat ba ito ay NCR? Malalaman ba namin yung, Commissioner? Malalaman may nyo. Breakdown din. Hindi, pero makikita nyo naman yung mga pumapasok ang election returns kada rehiyon eh. So, may breakdown din. Yeah, but this, I'd like to stress, this is an unofficial. Unofficial. Yeah. Partial and unofficial. Kasi kami ho, as the National Board of Canvassers, na magka-canvass ng senatorial results. And party list. And party list. So, ayun po mga kareaksyon, hindi po nila alam kung saan ang galing yan. Baka galing po kay George Garcia yan. Hindi po nila alam, wala po nakakaalam kung saan galing daw po yan. Baka nga galing kay George Garcia. Di po ba mga ka-reaction? Alright. Makakausap po natin si Senator Bongo. Hello po. Nako, siguro maaga pa rin kasi partial unofficial results, pero as early as now, congratulations to you. Mukhang so far kayo po ang top-notcher ng senatorial race na ito. Senator? Senator, can you hear me? Magandang gabi po sa ating... Opo, I can hear you. Okay. Narinig niyo ho ako kanina. Medyo partial unofficial pa ho itong mga resulta na nakikita natin. Pero so far, mukhang kayo po ang top-notcher ng eleksyon na ito. Kung magpatuloy po itong trend na ito, anong reaksyon niyo po, Senator Bongo? Unang-una, maraming salamat po sa Panginoon, kay Allah, at sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin. At pangalawa po sa ating sambayan ng Pilipino, patuloy pong nagtitiwala. No? At of course, kay dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Isa lang naman po ang pinaalala niya sa akin noon. Alam niyo, hindi po siya nakikialam sa amin paano po kami magtrabaho. Isa lang sinabi niya sa akin, just do what is right. Gawin mo lang yung tama, unahin yung interes ng bayan, unahin yung interes ng Pilipino. At yan naman po ang ginagawa ko. Noong unang termino ko po ay nagserbisyo po kaagad ako. After my proclamation, pumunta po ako sa nasunugan sa Caloocan, doon kami nag-budol fight. At salamat sa tiwala ninyo sa akin. Bilang isang probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Senator! Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayan. Senator, ano yung naging alas nyo, looking back, no, dito sa mga naging campaign strategy nyo, naging endorsement sa inyo ni Vice President Sara Duterte? Ano yung sa palagay nyo yung naging pinakaalas nyo dito sa pag-place nyo ng first place, no, dito sa ating senatorial race? Senator? Maraming salamat unang-una sa Duterte family, kay Vice President Sara, of course kay former President Duterte, sa endorsement po at sa naging inspirasyon ko po sa pagsiservisyo. Ako naman po, serbisyo lang talaga. Sipag lang po. Sipag lang at unahin po natin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. Senator, kailan nyo huling nakausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka yung anak niyang si Vice President Sara Duterte? At kung ma-share nyo sa amin yung pinag-usapan nyo po. Si Pangulong Duterte, nung unang last time na po namin nagkausap dahil pamilya lang po nakakausap niya, yung nasa eroplano na po siya. At nakakausap ko na lang po ang pamilya, yung anak niya, si Ma'am Hanilet, at si VP Sara po na nagkasama po kami nung meeting di avance ng PDP Laban. Ako po'y nagpapasalamat rin po sa partido, sa PDP Laban, sa mga kasamahan ko po sa Duterte,
kahit na hirap po kami, sa totoo lang po, mahirap po. Iba po yung sitwasyon namin noong 2019 na administration. Ito, sariling sikap kami. Wala kaming entablado. Kami po mismo nagtutulungan sa motorcade, sa entablado para po sa aming mga sorties, no? Ito, napaka-challenging sa akin itong kampanyang ito. Ito po ang pinakamahirap. Sariling kayod talaga to. Umpisa pa lang. Pero sipag lang talaga po. At napaka-importante po yung sinseridad po sa pagsiservisyo. Senator, with all sincerity and humility. Senator, anong reaksyon nyo, no? Di ba kayo ang top notcher nito? Usually, kayo ni Tulfo, no, yung magkaribal dito sa top-notch na ranking, no? Pero ngayon, nangunguna kayo at medyo malayo-layo siya. Si Bam Aquino yung pangalawa. Ano yung reaksyon nyo dito? Siyempre po, nagpapasalamat tayo. Congratulations rin po sa mga possible winners, no? Na-sorpresa po ako sa naging resulta. Ako naman po, sabi ko, top 3, panalo. Kasi referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Ito na yung paghuhusga sa amin kung ginawa ba namin ang aming tungkulin bilang isang senador. Kaya ako naman po, hindi ko lilimitahan ng aking sarili bilang isang senador. Kaya magtataka kayo, kahit sa sulok ng Pilipinas, napuntahan ko na yan. Mula Apari hanggang Hulo, umabot na ako dyan sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Dahil yan naman po pinangako ko sa inyo. Gusto ko po ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung serbisyo medikal. Senator, magandang gabi at siguro pwede na akong magsabi ng congratulations in advance. Si Ivan ito. Senator Bong, ang magiging composition ng Senado, mukhang hindi mangyayari yung ninais ninyo na siyempre mas maraming mga kandidato ng Duterte ang makapasok. Ano ho ang what are your thoughts on the possible composition of the incoming Senate? Magandang gabi po, Ivan, Mayrina. Of course, si Ma'am Vicky, Mayrina, no? Hindi ko pa masasabi sa ngayon. So far, 3 po ang nanalo and meron po yung 2 possible winners, no? Ayoko munang magpangunahan dahil partial pa naman po yan. Pero yung possible na mananalo ay yung recently na adapt po ng partido. So, hindi ko pa po masasabi sa ngayon ano yung magiging bagong composition ng Senado. Ito pa yung panahon na magsisink in pa yan. Ako nga, hindi. Medyo ano pa ako. Kaya nga ako nandito ngayon sa Sangyup Salamat. Paborito ko to. Nagutom po ako. Ano po in-order nyo? Sobrang kaba. Sige. Senator Bong, hindi na namin i-istorbohin yung pagkain nyo ng Sangyup. Again, congratulations. Maraming salamat sa pagpapaunlak ngayong gabi. At sama-sama tayong magbabantay. Magbabalik ang eleksyon 2025.